So, ikhlas nga. Pag nabanggit mo daw ng 10 beses, may katotohanan ba na hindi kayo magkakaroon ng palasyo sa pares? Nasa pa. So, ikhlas nga yun. Nang pag nabanggit mo siya ng 10 beses, Yeah. hindi kayo magkakaroon ng palasyo sa pares? Hadith ni Umar yan. Okay? Saan yung panulat natin? Okay, ano muna tayo ha? Tafsir. Kasi alternate tayo, di ba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anong surah na tayo? Anong aya? 20. Yes, 20. So ngayon is pang 20 na. Oy Abdullah. Pang 20 na ngayon? Pang 20 na ngayon? Okay. Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bis sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. So inshallah mga kapatid, after na purihin at pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyayang pinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon, ay inshallah Subhanahu wa Ta'ala tayo ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay na may kaugnayan sa Suratul Kahf. At sa aya na ito, bago natin na kuhanin, no, at pagpatuloy ang ating talakayan sa fiqh. So alternate yan. Kung last week nauna yung fiqh, ngayon naman ay ang maunang tafsir. Okay, so tayo ngayon ay nasa 20 aya, right? Okay, na kung saan, babasahin muna natin at pagkatapos sa ating ipapaliwanag. Okay, so a'udzu billahi samil alim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. I think natapos na natin ito. Natalakay na natin ito mga kapatid. Naalala ko na yung pinaliwanag natin, no? Yung sila ay nagtatalo-talo kung ilang taon sila, kung ilang days o at ilang araw sila natili sa loob. Tapos na natin yan. Yes, okay? So, bilang review mo lang, inshallah para maalala natin, so, ilan ba yung araw na pinagtatalunan nila? Unang opinion, sinasabi ay bahagi lamang ng araw at gabi. Okay, yan ang sabihin natin, no?
Yan ang unang opinion. Then, ang sabi naman ng iba ay, anong sabi ng iba? Umasigit pa rito, no? Subalit, ang reply ng Allah subhanahu wa ta'ala na, which is iba sa kanila, sabi na ang Panginoon ang higit na nakakaalam kung ilang days at kung ilang taon o ilang buwan kayong natili sa loob ng kuweba. Kaya dahil dito, bilang shortcut lang to ha, kaya naisipan nila at bumaling yung kanilang atensyon doon sa higit na mas mahalaga at yun ay ang pagkagutom. Kaya naman, dahil dito, isa sa kanila ang pinadala para lumabas ng kuweba papunta sa bayan. Diba? At mayroong panghabilin no, doon sa taong yaon na pinadala. At ang sabi, una-una ay tingnan mo. No? Tingnan kung ano ang pinakamabuting pagkain. At yung ginamit na words, azka, ibig sabihin pinakamabuti at pinakamalinis na pagkain. Kumbaga halal na pagkain. At pagkatapos ay, anong dala-dalang lang pera? Yung pera na kung saan ay, which is yung kanilang, warik ang tao, nakalagay sa aya, no? Warik na kung tawagin ito ay dirham, no? Ito yung currency ng unang panahon. At pagkatapos ay, mag-ingat upang hindi makabatid at upang hindi makaobserba ang mga tao sa kanila. Dahil bakit? Anong mangyayari kapag nalaman ang kanilang kinalalagyan at ang kanilang kinaroroonan at ang kanilang kalagayan? At pag nalaman ito, akala nila, sila ay nabuhay pa sa ganung kapanahunan nung panahon nila. At pag nalaman ng hari sa panahong yaon, ay anong mangyayari sa kanila? Tiyak na sila ay tutugisin o hulihin at pag nahuli sila, paparusahan sila. Okay? At anong parusa kanila? Una-una, kailangan bumalik sila sa kanilang relihiyon. Okay? Na tinalikdan at kung hindi nila gagawin yon ay babatuhin sila bilang parusa. At kapag ginawa nyo yon, kung ginawa nyo yung tinatawag na pagpili, no? Mas pipiliin nyo na balikan ang dati nyong pananampalataya. Sabi ng Allah, walan tuflihu idan abada. Kailanman ay hindi kayo magtatagumpay sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Okay. So bilang pagpapatuloy mga kabal sa pananampalatayang Islam, sa ayat 21, sinabi ng Allah, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Okay. So, phrase by phrase natin ang paliwanag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sa aya na ito, anong titulo dito? Paano nalaman ng mga tagalungsod ang tungkol sa kanila? Okay, paano? Ibig sabihin, nagkaroon ng impormasyon, kabatiran ang mga tagalungsod, yung mga tagabayan, tungkol sa mga taong nakatira sa yungib. At ganoon din yung pagbuo ng isang alaala sa ibabaw ng kuweba. So, mayroong rules no, sa Sharia pertaining to this, from this ayah, na kung saan pinahihintulutan ba ang paglagay ng mausoleo, pinahihintulutan ba ang paglagay ng mga alaala sa ibabaw ng puntod, at kung ano-ano pa. Na kung saan usually, yun yung nakikita natin sa mga libingan, especially doon sa mga labag sa batas ng Islam, labas sa labas ng reliyon ng Islam. And sad to say, may mga Muslim pa rin na still nagpa-practice ng ganito. Because of the ignorance. Okay? So, inshallah, itatalakay natin yan sa paksang ito biidnillah subhanahu wa ta'ala. So, sinabi ng Allah, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. So, ito yung unang phrase na ipapaliwanag natin. Mayroon ako binili ng mga nakalimutan ko. Pang panahon panihudas man tong mga nito mga Subhanallah. Okay? وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Okay.
Wakadhalika, yung word na kadhalika, ito ay tumutukoy sa kung ano yung mga naunang inihayag o anong kung ano ang naunang sinabi ng Allah sa mga naunang aya bago yung aya na ito. Nang ibig sabihin, at kung paano namin sila pinatulog ng maraming taon, sinanhi namin sila pagkatapos noon na sila bumangon muli at magising, sa ganito namin ipinaalam sa mga tao ang pangyayari pagkatapos matuklasan ng tagapagbenta ng pagkain ng uri ng salapi na gawa sa pilak. Di ba? So, a'atharna, from the word tinatawag na a'atharna, ang ibig sabihin ng a'atharna ay, ibig sabihin, pinaalam at pinabatid namin, a'athara. Kumbaga, na-trace. Okay? From the word i'athar. Ang word na i'athar, okay? I'athar. Kumbaga, kapag meron kang apak, alam mo, pag dumadaan ka sa buhangin, okay? Yan, bakas. So kapag yung aso nga, 'di ba, pag sinitrace na yung kanyang inaamoy-amoy at hanggang sa footsteps, no? So ibig sabihin, ganun tinitrace, no? Kasi bakit na-trace 'yon, yung kanilang kalagayan? Dahil doon sa salapi na supposedly yun ang pambayad doon sa pagkain. So sabi nung nagbebenta, ay ano to? Wala nang ganitong pera. O hindi na uso. Panahon pa ito ng kupong-kupong. Ano kupong-kupong ba yung kumong-kumong? Hindi kumong-kumong? Okay. Okay. Kumong-kumong. Sabi sa'yo, kumong-kumong ka. Okay. So, ganun sila na-trace. So, ibig sabihin, ikayo lang ang gumagamit nito at ito yung mga nakalipas na o pinaglipasan ng salapi na hindi pwedeng gamitin ngayon. Although, ibig sabihin, nandun pa rin yung quality ng salapi na yon. Hindi na lang nagagamit. Actually, meron sa atin yan sa Pilipinas, di ba? May nagko-collect. No, na mga antique na mga salapi. Mga coins. Oh. Di ba may mga bumibili niya ng vlogger ata yun, di ba? Nagko-collect siya ng mga Okay. So, doon sila na-traced. Doon kumbaga, nabaybay ang kanilang kinaroroonan. Ibig sabihin, kami ang naging dahilan upang mahanap sila ng mga tao. So, ang naglagay sila sa ganung kalagayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpagising sa kanilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung paano sila nalaman at nahanap ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? Kaya, huwag kang mag-alala kapag nawala ka, kapatid. Okay? Ganun lang naman yan. Okay? Mahahanap ka rin. Kasi kung sinong naglagay sa gayo kalagayan na yan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng ito ang Allah. Ang Allah nag-program sa'yo, di ba? Pero hindi ibig sabihin na para kang robot. Hindi, binigyan ka ng kalayaan kasi ito yung magiging question ng mga lalo pat ng mga pilosopong tao eh. Di ba? Kung ganun, tayo pala ay, kumbaga, kung sa word na coerce ba ang tawag dyan? Pinilit. Tayo ba'y parang kontrolado lamang? Parang puppet? Kung ano ang gusto ng Allah yun na yun? Walang kalayaan? So, of course, walang duda. Mayroon tayong kalayaan. Yung word kasi na kalayaan, medyo subjective siya. At the same time, it is controversy. Diba? So, kalayaan, so ngayon, pumunta ba kayo, pinilit ba kayo pumunta rito? Hindi. Diba? Ibig sabihin, may kalayaan kayo pumunta rito. So, binigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan. Yet, yung kalayaan na yon, ayon pa rin sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, walang pwedeng lumabas sa kapahintulutan ng Allah. Tandaan natin yan. Kasi kapag once sa sinabi mo yon, na ikaw ay lumabas sa kapahintulutan ng Allah at kapangyarihan niya, ibig sabihin mas makapangyarihan ka pa sa Allah. Di ba? At hindi, ibig sabihin, gayro makul. Kailanman hindi kayang tanggapin ng isipin yan. Na naisahan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hindi ikaw na. Di ba? So, binigyan ka ng kalayaan ng Allah at ikaw ay malayang gamitin yun, pero at the end of the day, you're accountable with that. Ikaw ay merong pananagutan pagdating ng panahon. Kaya, sa araw ng paghuhukom, tatanungin ka paano mo ginamit ang kalayaan mo. Diba? Paano mo ginamit ang kakayahan mo, ang pag-iisip mo. Yes, meron tayong free will. Kasi salungan ito sa mga sabihin natin ibang kaida, ibang akida, na sinasabi nila na tayo ay, kumbaga, tayo ay kontrolado lamang.
no, tayo ay parang puppet at parang robot. No? Hindi, mga kapatid, sa panampalatayang. Taliwas yan sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So, ano man ang mangyari, di ba, after kaya nga, nagtawakal ka sa Allah, tapos, alam mo yon, yung expectation mo, ikaw nga, expectation versus reality. Di ba? Ibig sabihin, kontra doon yung realidad na nangyayari sa in-expect mo, ibig sabihin yun ay qadar ng Allah. Di ba? Wala kang magagawa doon. All you have to do is to surrender. I-surrender mo ang iyong sarili mo, ang kalooban mo, ang kagustuhan mo, sa kung ano mang ipinagkaloob sa'yo ng Allah. Kasi yun ang nakakabuti sa'yo. Di ba? Maaaring masama sa paningin mo ngayon, pero hindi mo alam kung ano yung future. Di ba? At may mga mabuti ngayon sa paningin. Kaya nga, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. May mga bagay na ayaw ninyo, subalit ang katotohanan, yun ang nakakabuti sa inyo. At may mga bagay na ito yung gusto mo, di ba? Subalit, yun ay nakakasama sa inyo, at ang Allah ang higit na nakakalam at wala kayong alam. Di ba? So, para maging buo tayo, at para maging intact yung ating kinakailangan i-surrender natin yung kalooban natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung sabihin natin, aral, no, sa phrase na yan, mga kapatid. At pagkatapos sinabi ng Allah, la ya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna as-sa'ata la rayba fiha. Okay. Yan ang pangalawang aya. Pangalawang phrase pala, sorry. Liya'lamu ano yun? Anna wa'dallahi haqq. Anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la rayba fiha. Bakit mainit? Magtitipid ba ang Islamic Center? Okay. Liya'lamu. So dito, dito mga kapatid, ang li dito, ang lam. Okay? Ang lam sa Arabic grammar, ito yung tinatawag na lam at ta'lil. Okay, lam at ta'lil. La'alim, sabihin, lam that is used for justification. Okay? Grabe talaga ito. Taghirap talaga yung Islamic Center. Walang kanulat. Sir, Ustaz. Ustaz Hasan, pwede mag-request po yung panulat. Sana hopefully next time mayroon tayong panulat. Inshallah. Okay? Liya'lamu, lamut ta'lil, ibig sabihin, ang ta'lil, ibig sabihin, nakuha natin sa fiqh yan, ibig sabihin, justification. Kumbaga, pananahilan, dahilan, kung bakit. So, yung lam dito ay ginamit bilang dahilan sa nauna. Anong nauna itong aya na ito? Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaala siya siya naging sanhinap upang mahanap ng mga taong ito. Bakit? Liya'lamu. Upang mabatid ng mga tao. Di ba? Upang malaman ng mga tao. Anong gusto nilang malaman ng mga tao? Ano ang dapat malaman ng mga tao? Anna wa'dallahi haqq. Na ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katotohanan. Ang tanong, anong pangako na yun, mga kapatid? Ang pangako na yun may kaugnayan sa sumusunod na paragraph. Okay? Ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi bakit? Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bigyang diin at bigyang linaw doon sa mga taong mayroong pag-aakala o kaya pagdududa sa kanilang isipan na pagkatapos ng kamatayan, ang tao hindi mabubuhay. Right? Di ba? Of course, some of us, nung tayo ay nasa pagkaligaw pa, ang iba sa atin, naniniwala na ang kamatayan ay tapos na, yun yung huling buhay natin. Di ba? Ilan lang sa mga Kristiyanong naniniwala na may kabilang buhay. Di ba? Pero ang iba, lalo pat yung mga hindi nag-aaral ng Biblia o kaya sabihin natin, no, walang pakialam sa relihiyon, basta Kristiyano lamang sila. Mga ganun ba? Happy-go-lucky lang. Yun lang. Basta para sa kanila, pag namatay na yung tao, tapos na. Tapos na yung paghihirap. Tapos na yung kaginhawaan.
Rest in peace. Ha? Rest in peace daw. Oh, rest in peace, di ba? Yung word na rest in peace. Paano malaman ng isang tao na may kapayapaan siya sa loob ng libingan? Sa akin, Ustad, ngayon, may grupo sa amin na nagsasabi na wala daw kaparusahan ako po. Oh, di ba? Alam ko na kung sino yun. Huwag mo nang banggitin. Okay? Nagpanimula sa mga ganyan tinatawag na. Lahat ng ito ay kabalastugan. Lahat ng ito ay kapalaluan. Lahat ng ito ay walang tinatawag na pakundangang kasinungalingan. Kaya dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan niya ng linaw. No? At pinabulaanan niya yaong mga nag-aangkin ng ganitong pag-aangkin. Yung mga ganitong klase ng isip na sinasabi na pagkatapos namatay ang isang tao, wala na. Wala nang pagbabangon muli. Pero kayang patunayan ng Allah na hindi pa nga nangyari ang araw ng paghuhukom, meron ng pagbabangon na maguli. Sino yun? Itong mga Ashabul Kahf. Okay? Actually, yun ang pinaka-objective ng Ashabul Kahf. Actually, yun. Mga kapatid, na patutuhanan na may pagbabangon na maguli. May araw ng paghuhukom. Kaya nga, ito yung wa'ad ng Allah. Ito yung tinatawag na wa'ad, o ibig sabihin, pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan. Na ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hak. Katotohanan. Na dito pa lamang sa mundo, kaya niyang buhayin ang isang taong namatay man o natulog man sa nahabang panahon, which is, alam mo yun, contradict doon sa regular na pagtulog ng tao. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, kung lulog, kung yung normal talaga, wala namang natutulog na mahigit na 72 hours. Maliban lamang kapag kumatos siya o ano pa man, yung normal ba? Di ba? Sino sa inyo natutulog dito ng straight 3 days? Okay, straight 2 days. Ang iba nga, hindi natutulog, nakakatulog eh. Isang araw lang. Isang araw lang, 24 hours talaga. Nung galing ang mga sa pag-uwi. Sobra, 24 hours, no? Walang gising? Wala. Hindi ko matali po nga tali. Masyado. Madaling araw. Posible yan, posible talaga. Pagtulog ko ba dyan? Baka in-injectionan ka. Gabi pa lang. Nag-try ako na pandar sa Mashallah, di ba? So yan ay, 24 hours lang. Minsan na yan, single ka. Di ba? Ayun naman tayo dun. Di ba? So ibig sabihin dito mga kapatid, dito pa lang sa mundo, ilang years ba sila, ilang taon ba sila sa loob ng libingan? Review. 309 years. 309 years, biro mo, straight yan. Oo, di ba? So dito pa lang sa ibabaw, jazakallahu khair, alhamdulillah, barakallahu fik, Sheikh. Kung hindi sabihin, kung hindi pa, dito pa lang sa ibabaw ng mundo, kaya niyang magbuhay. Kaya niyang magbangon ng tao, mga kapatid, sa pampalag. How much more ang araw ng paghuhukom na? Kaya after sinabi ng Allah, wa anna sa'ata la rayba fiha. At dahil dito, katotohanan, yung sa'a, sabihin sa alam natin yung sa'a. Literal yung sa'a is hour. Okay, oras. Okay? Kaya bawat isa sa atin mayroong oras. You know? Yung oras, tinutukoy na sa'a dito ay walang iba kundi sa'atul kubra. Kasi dalawang klase ng sa'a, sugra at saka kubra. You know, sabihin yung day of resurrection na talaga. Okay? Laray ba fiha, ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Raib, ang ibig sabihin ng raib, pag-aalinlangan. Of course, naunahan ng la, to negate, ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Fiha, dito sa sa'a, yung ha dito tumutukoy sa sa'a. Walang pag-aalinlangan dito. No? Sa araw ng pagbabangon na maguli. At yan yung wa'ad, yun yung promise, yun yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, tabarakallah kapatid, maraming salamat sa iyong ipinangako. At ang pangako mo ay totoo. Ito, bismillah. Mashallah. Okay. Kaya nga, malinaw? Nang sa gayon ay malaman ng mga tao na ang pangako ng Allah na pagkabuhay na maguli ay katotohanan at ito ay tiyak na darating at walang pag-alilangan. Dito, yung mga tao na tinatakoy dito, liya'lamu, kasi pa-plural yan, upang malaman ng mga tao, either yung mga tao sa panahon ng Ashabul Kahf, o either
sa panahon natin ngayon o kaya sa mga darating pang susunod na henerasyon. Dahil bakit? Okay, tandaan po natin, yung ginamit dito, it is supposedly, kasi ang kwento nangyari na. Dapat ang verb na gagamitin is past tense, right? Pero sa Quran, kapag nakabasa kayo ng mga verb na ginagamit which is ay present tense, okay? Present tense, which is yung fi'l mudari sa grammar, sa nahwu. Nagpapahiwatig ito na it is continuously, ibig sabihin, it applies continuously. Ito ay nagpapahiwatig sa, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Okay? At hanggang sa magunaw ang daigdig. It implies continuously. Kaya nga, verb ang ginamit, just mudari, present tense ang ginagamit, liya'lamu, upang mabatid nila. Hindi upang nabatid nila. Kasi pag nabatid, past tense yun. Okay? Which is kapag upang mabatid nila, either present tense o either tinatawag na, sabi natin ay future tense. Okay? Upang mabatid nila ng mga tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, okay, ng pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkabuhay na maguli ay katotohanan, na ito ay tiyak na darating at walang pag-aalinlangan. So, binanggit ng ilang mga scholar ng salaf. Sino mga salaf? Pag sinabing salaf, mga kapatid, ang salaf, yun narinig ko, salafus saleh. Ang salaf, ibig sabihin yung mga scholar na nauna. Ang tawag sa kanila ay salaf. But literally, ang salaf kung ano yung nauna. Okay? Kaya nga yung utang, tinatawag na sulfa. Di ba na yun sa mga utang nyo sa company? Hindi ka sulfa? Ibig sabihin yung nauna. Ibig sabihin utang ang tinutukoy doon. Okay? Kung ang salaf, ang ibig sabihin ng salaf ay nauna. Pag salafus salih, mga mabubuting taong nauna, tinutukoy yung mga scholar. Okay? Kaya binanggit ng ilang mga scholar ng salaf na ang mga tao noong panahong iyon ay may pag-aalinlangan tungkol sa pagkabuhay na maguli. Even now. Lalo pat yung mga atheists, mayroon silang pag-aalinlangan. Si Ikrima ay nagsabi, kana minhum ta'ifatun qad qalu tub'athul arwahu wala tub'athul ajsad. Fab'athallahu ahlal kahf hujjatan wa dalalatan wala awayatan ala dhalik. So sinabi ni Ikrima, may ilang pangkat na sa kanila na nagsabi na ang mga kaluluwa raw ay bubuhayin, ngunit hindi ang mga katawan. Di ba? Somehow, some of the people right now, di ba? Mag-survey ka sa labas niyan, lalo pa sa mga non-Islamic countries, non-Muslim countries, yun talaga yung kanilang tinatawag na, yun ang kanilang mindset. Pananaw na ang kaluluwa lamang at somehow naniniwala sila at least merong araw ng paghukom at pagkabuhay na maguli pero kulang yung paniniwala. O sa bakit? Sinasabi nila na ang kaluluwa lamang ang nabubuhay pero yung katawan ay hindi. Diba? Okay. Yan ang sabi, di ba? Naka-encounter ka ng ganyan? Nakakahiya naman sa ano natin, mashallah. Bisa kalau kaya Allah barik fikum. Di ba kayo nahiya? Pinagsilbahan kayo ng ano ninyo? Ustaz pa ninyo, coach pa ninyo, commissioner pa ninyo. Okay? So yun, di ba? So, may mga ganong tinatawag na tao, mga kapatid. Kaya, ang ginawa, binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tagayungib bilang tanda at patunay ng uling pagkabuhay. Okay? Yun yung sabihin natin na kung mayroon kayong mga kilala na ganitong argue, not unless at the end talaga sa maniniwala sa kwento na yan, wala tayong magawa. Di ba? Kaya binanggit nila na nang gusto nilang ipadala ang isa sa kanilang mga kasamahan sa lungsod upang bilhan sila ng makakain, siya ay nagbalat kayo at nagsimulang nagmaglakad sa ibang ruta. Hanggang sa makarating siya sa lungsod na sinabi nilang si Daksus, di ba? Si Dakyanus sa ibang pagkakasalin. Naisip niya na hindi pa nagtagal mula nang iwan niya ito, ngunit sa katunayan siglo pagkatapos ng siglo, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, bansa pagkatapos ng bansa ang lumipas at ang bansa at ang mga tao ay nagbago rin. You know? Wala siyang nakitang lokal na palatandaan na nakilala niya at hindi niya nakilala ang sinumang nasa mga tao. Kilalang tao man o karaniwang tao. Nagsimula siyang mataranta, sinabi sa sarili, baka ako ay nababaliw o nalilinlang. Ito yung kwento sa tafsir, matatagpuan. Sabi nung taon na yun,
Baka nabaliw na ako, kaya nalinlang ako, baka naligaw na ako, kailangan kong baliktarin yung aking ano. Ay, dagdag kong kwento yan, huwag kayong maniwala. Okay. So, binagoy. Inadab yung ano ng Pilipino, no? Okay? Ano? Marahil ako ay nananaginip. Diba? Nalinlang ako, naligaw ako, kaya naginip ako. Pagkatapos ay sinabi niya, sumpa sa Allah. Sabi niya, ako ay walang katulad. Ang alam kong nakita ko kagabi ay iba rito. Sabi niya, kakaiba ako. Okay, ako ay kakaiba sa kanila. Wala, kasi iba yung ruta dati at iba ngayon. Iba na yung nagkaroon ng mga building o ano pa man. Okay, kanina? Pagkatapos ay sinabi niya, mas mabuti pang umalis na ako rito, kaya nagmadali siya. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang isa sa mga lalaking nagbebenta ng pagkain, ibinigay sa kanya ang pera na mayroon siya at hiniling na bigyan siya ng pagkain. Nang makita ng lalaki ang pera ay hindi niya nakilala ito o ang tatak nito. Kaya ipinasa niya ito sa kanyang kapitbahay at nagsimula silang lahat na ipasa ito at nagsabing baka nakahanap ng kayamanan ng taong ito. Oh, treasure, ibig sabihin, di ba alam mo na, uy, iba to, ipasa naman sa ibang kapitbahay, o ano to, hanggang sa napagchismisan, hanggang sa nagiging talk of the town. Di ba? Kaya pagkatapos, mga kapatid, ano nangyari mga kapatid? Ngayon, kung siya ay nakakita ng isang kayamanan, kung sino siya, sinabi niya, sino ba yung taong ito? Bakit, saan mo nakita yung kayamanan na ito? Kasi treasures na yun eh. Dating pera na yung mga kapatid. Kaya sinabi niya, ako ay mula sa lupaing ito, ako ay naninirahan dito kahapon at si Dakianos ang pinuno. Nakatira ako dito kahapon. At yung leader natin, si Dakianos. So, pinagtawanan siya ng mga tao. Di ba? Alam mo, yung parang i-movie na, natin. Conceptualize natin. Parang sa movie. Baliw! Okay. So, inakusahan nila siyang baliw. At ang ginawa niya, dinala siya sa gobernador at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kalagayan. So, iba na yung gobernador sa panahon. Okay? Sa panahon na yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, sinabi niya sa kanya, naguguluhan siya sa sitwasyon niya kasi bakit ganito? Kahapon lang ay nandito kami at ba't ganito na yung mga hitsura ninyo? Ba't iba na yung mga tao? Nang sabihin niya sa kanilang tungkol dito, sila, ang hari at ang mga tao sa lungsod, ay sumama sa kanya sa yungib, kung saan sinabi niya sa kanila, papasukin muna ako at ipapaalam ko sa aking mga kasamahan. Sandali lang, wag muna kayong pumasok dahil kailangan ko munang ipaalam ito sa aking mga kasamahan nasa loob. Okay. So, ano nangyari mga kapatid? Hindi raw alam ng mga tao kung paano niya ito pinasok at hindi rin alam ng mga tao ang kanilang kwento. Sinabi rin na pumasok sila sa kuweba at nakita sila at binati sila ng hari at niyakap. Yung mga iba't ibang version. May mga ibang kwento na sinasabi na nung pumasok, biglang nawala. Hindi alam kung saan pumasok. Okay. Hindi malaman. Para may magic, o ba? Then, pangalawa, may iba naman nagsabi na pinasok noon ng gobernador pati yung kanyang mga tauhan at niyakap at kinumusta. Okay? So, tila siya ay isang Muslim. So, sabi sa Tafsir bin Kathir, na itong gobernador na ito ay para siyang Muslim. Okay, Muslim mga kapatid. At ang kanyang pangalan ay si Tidoses. Okay, si Tidoses, si Dakianos, ang mga pangalan dati, no? Pwede nung ipangalan sa mga anak niyo ito. Alaala ng Ashabul Kahf. Tidoses, sila ay nagagalak sa pagkita sa kanya at nagipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam sila sa kanya at bumalik sa pagtulog. Pagkatapos ay binawian sila ng Allah ng buhay at ang Allah ang higit na nakakaalam. Okay? So, ganun lang. Ibig sabihin, yun lang yung objective ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun talaga yung objective ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita ang Allah ay makapangyarihan. Ipakita na ang pangako ng Allah ay totoo. Ipakita at ipasinungalingan yung mga nag-aangkin na sinasabi nila na wala ng araw ng paghuhukom. Okay. Since naganap na yung objective na yun, then binawian ng buhay yung mga tao. Ng totoong pagbawi ng buhay. At yun yung kamatayan. Yun ang tinatawag na kamatayan. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga ilan nagsabi, no? I-connect natin kay Isa ibn Maryam.
May mga ilan nagsabi na si Isa ibn Maryam ay yun ang katulad na nangyari. Kung ano nangyari kay Isa ibn Maryam, yun ang nangyari kay sa mga Ashabul Kahf. Kung ano nangyari sa Ashabul Kahf, yun ang nangyari kay Isa ibn Maryam. Di ba? Na kung saan ay sinasabi nila na si Isa ibn Maryam, mga ilan sa mga nagsasabi, ay parang ano lang, buhay siya, body and soul of course. Okay? Subalit ay yung pangyayari sa kanya kagaya ng Ashabul Kahf, natulog lang. At babangon siya pagdating ng panahon kung kailan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? But of course, lahat ng mga iyan ay istimbat. Ang ibig sabihin ay bakit lamang sa sariling pangunawa ng mga nagsasabi. Okay? But batid natin, alhamdulillah, na si Isa ibn Maryam ay walang duda ay nasa kalangitan na kung saan ito ay ibababa kung kailan ginugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nakatakdang panahon. Kaya dahil dito sila, وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ, ibig sabihin kung paanong pinatulog namin sila, pagkatapos ay ginising silang buo ng katawan, ipinaalam din namin ang kanilang kwento sa mga tao noong panahong iyon, at ito ay nireveal kay Propeta Muhammad upang malamang din natin at malaman ng mga taong susunod sa atin tungkol sa kanila ng Allah ay katotohanan at ang kanyang pangako ay totoo. Then sumunod na phrase, لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Ay. Males. Wala pala. Hindi, parang, ang sinasabi nila, parang ano daw, may madidisgrasya sa dalawa dito. Pamain. May bibitayin daw. Anong sabi? If yatanazauna amrahum ba yun? Yatanazauna amrahum bainahum. Ha? Nauna yung bainahum amrahum. If yatanazauna bainahum amrahum. If yatanazauna, nang ibig sabihin, dahil ito mga taong ito, sila ay nagtatalo-talo, yatanazaun, from the word tanaza, mutanaza, ibig sabihin ay nagtatalo-talo, nag-debate, halos magsuntukan sa kakadebate, magsabunutan, no? Dahil sa tinatawag debate. Sa pagitan nila, tungkol sa kanila, tungkol sa bagay, tungkol sa kanilang tinatawag na affairs, kanilang pinagtatalunan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Na noon ay pinagtatalunan ng mga yaong nakakita sa mga nasa kuweba ang hinggil dito, na mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon din naman ang hindi. At sinabi ng Allah ang pagkakita nila sa pangyayari sa mga sa mga nasa kuweba, na naging katibayan ng mga naniwala laban sa mga di naniwala. Ibig sabihin, sila ay nagtatalunan. Yung mga taong ito, okay, yung mga gobernador, pati yung mga nakakita sa kanila, doon, totoo ba talaga o hindi totoo? Panaginip ba ito, hindi panaginip? Ito ba ay parang katang-isip lang o kaya nasa isip lamang natin, imagination lang natin o hindi? Imposible. Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? Subhanallah. Kaya upang marisolba ang pagtatalo, kailangan bumalik sa kung ano yung source. Similarly, ganun din tayo mga kapatid, kapag ano man mga bagay na nagtatalunan natin at hindi tayo nagkakasundo-sundo, ay balikan na lagay natin yung tinatawag na, of course sa Islam, balikan natin yung Quran at saka Sunnah. Diba? At yan ay nakalagay sa ayon ng Allah sa banda ng Quran, mga kapatid, no? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Pag tayo ay nagtatalo-talo sa mga bagay-bagay, bumalik kayo, ibalik ninyo sa Allah, o yung Quran, at ibalik ninyo sa propeta, at yun yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Similarly, kapag nagtalo tayo sa mga basketball, ibalik sa referee. Okay. Okay. So yun yung mga kapatid, no? So ibig sabihin, tungkol sa muling pagkabuhay, ang ilan ay naniwala dito at ang ilan ay tinanggi, kaya't ginawa ng Allah ang kanilang pagkakatuklas sa mga tao sa yungib, nakatibayan alinman sa kanilang pabor o laban sa kanila. Ibig sabihin, pabor sa kanila yung kanyang paniniwala, o laban sa kanila yung paniniwala, sa kanilang paniniwala, yung nangyari, no, sa tinatawag na Ashabul Kahf, at yun ang malinaw na batayan tungkol sa kanilang pinagtatalunan. Ano bang pinagtatalunan nila?
Yung Life and death. Ha? Life and death? Ano katagal na nag-TV sila? Heh. Hindi, yung mga tao dyan sa ayan na yan, anong pinagtatalunan nila? Hindi tayo ang tanong ko, hindi yung pinagtatalo sa pagitan ng mga nasa kuweba. Yung mga tao, ano bang pinagtatalunan nila? katotohanan. O anong katotohanan tungkol sa alin? Totoo yung nangyayari. Okay? Di, bukod doon, ano yung pinaka-focal point? Ganun ka katagalan na. Hindi. Nagtatalo sila kung ang paghukom ba ay totoo, hindi. Di ba? Yun ang kanilang pinagtatalunan. Yung mga tao, noon man hanggang ngayon, sila ay nagtatalo-talo kung ang tinatawag na araw ba ng mayroon bang pagbabangon na maguli? Totoo ba yung pagbabangon na maguli? Totoo ba yung resurrection? Totoo ba yung pagkabuhay na maguli? Totoo ba na mayroong kwenta pagkatapos ng kamatayan? Oh, di ba? So lahat ng ito, yung nangyari sa mga Ashabul Kahf, ay yun yung hujjah, yun yung matibay na katibayan, either laban sa paniniwala mo or approve sa paniniwala mo. Kung naniniwala ka na mayroong araw ng paghukom, then pabor sa'yo yung kwento ng Ashabul Kahf. Di ba? Kung hindi ka naniniwala na mayroong araw ng paghukom, then yung Ashabul Kahf, yung kwento nila ay laban sa paniniwala mo. Linaw? So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, kaya nga't faqalu bnu alaihim bunyana, rabbuhum a'lamu bihim. Dahil dito, yung mga tao na ito, basically, nagtatalo-talo sila, syempre, tungkol sa kalagayan ng Ashabul Kahf, yung mga sa panahon ng gobernador na si Tidoses, pati yung mga tao, nag-suggest ang isa sa kanila para hindi mawala yung kanilang alaala, para mapreserba ang kanilang pagkakakilanlan. Para pag sa tuwing nakikita ng tao, ay maalala nila yung kanilang presensya. Kaya dahil dito sinabi na, qala alladhina, faqalu bnu alaihim bunyana. Faqalu bnu alaihim bunyana. Okay? Faqalu bnu alaihim bunyana. Anong sabi mga kapatid? Pagkatapos na matuklasan ng hingil sa kanila, ay namatay sila at sinabi ng isang grupo na nakakita sa kanila, magtayo kayo sa bungad ng kuweba ng isang gusali bilang pangtakip sa kanila at pagkatapos ay pabayaan na ninyo sila dahil ang kanilang Rab ang ganap na nakakaalam hinggil sa kanilang kalagayan. Okay? Rabbuhum a'lamu bihim. Diba? Sabi niya, sinabi na, sige, para ano? Para sa ganun, maalala sila, maglagay kayo ng parang, kumbaga, sa atin, statwa ba? Statwa, kumbaga yung rebulto, bilang alaala. Actually, halimbawa, sa atin, marami yan. Pupunta ka sa bawat kanto, andyan yung mukha niyo, si Rizal, diba? Andres Bonifacio, okay. Lapu-Lapos, punta ka ng Cebu, na si Apolinario Mabini, at kung sino-sino pa. O mayroon ginagawang santo sa Vatican, sino ba yung Pilipino? O mayroon ng statwa siya? Yung magsasaka ba yun? Hindi ko alam, basta ginawa siyang diniklar siyang santo. Hindi ko alam. Ha? Oo. Basta yun na yun. Carrots man ang sinutoke. Hindi ko alam, basta sa Christian religion, diniklara siyang So, ibig sabihin, mga kapatid, noong unang panahon, pwede sa kanila yon na gawin bilang tinatawag na, kumbaga, ay wala pang batas na ipinagbabawal sa kanila. Actually, kung ating babalikan kung paano nagsimula ang shirk, dahil doon sa tinatawag na ribulto o kaya mga estatwa ng mga buting mga tao, ng mga rijalon salih. Sa panahon ni Propeta Noah, alam ba yung kwento na yon? Sa panahon ni Propeta Noah, alayhi salam, kailan ba nagsimula ang shirk sa kalupaan? Kaya nung kapanahunan? Kay Prophet Noah. Kaya nga siya tinaguri ang kauna-unahang propeta at sugo. Magkaiba kasi ang sugo sa propeta. Si Propeta Adam, propeta, pero hindi siya sugo. The first messenger among all the prophets, sino ay si Nuh alayhi salam. Kasi bakit?
kailangan siyang magiging propeta upang sa ganun magkaroon na ng batas kung ano yung bawal at ano yung hindi. Malinaw? Sa panahon ni Propeta Noah, doon nagsimula ang shirk. Paano nagsimula ang shirk, mga kapatid? Kasi bakit? Nung nauna pa, bago si Propeta Noah, may mga tao na, siyempre, may mabuting mga tao. Generation by generation, lumipas yung mga bawat henerasyon, ayaw gustong i-connect ng mga current generation yung mga nauna. I-connect ba sila? Sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang mabubuting gawain. Kaya mabubuting gawain is yung tinatawag na gradual. Paano sila nililang ng syaitan? Unang henerasyon, group of mabubuting mga tao, sinasabi na, paano ba natin maalala ito? Okay? Yes. Paalala natin, ipaalala yung kanyang mabubuting gawa. O, yung mga, hindi pa yan nangyari. Mabubuting gawain, di ba? Igunita yung kanyang mabubuting gawain. Okay, it's good. Pero, utay-utay na dumating, nag-inspire ang syaitan sa kanila. Hanggang sa, lumipas yung panibagong henerasyon. Kasi siyempre, sa napakahaba ng henerasyon na yan, maaaring makalimutan yung kanilang alaala. Okay, sabi ng syaitan sa kanila, bakit hindi lang kayo magtayo ng picture o ng estatwa? Sa tuwing nakikita yung mga ninuno ninyo, maalala ninyo siya. May pagmamalaki ninyo, that's my great father. Mga ganun ba? Di ba? Kaya ngayon, yun ang ginawa nila. Hanggang sa dumating sa panahon ni Propeta Noah, sinamba na nila yung mga ribulto na yun, hindi lang alaala kundi pagsamba na yung ginawa nila. Doon sila nag-alay ng kanilang pagdarasal, silang namamagitan, kumbaga sa pagitan ng Panginoon na kung ano-ano pang form of shirk. Eh dahil dito, pinadala si Propeta Noah alayhi salam para puksain ang tinatawag na shirk. Kaya ngayon, pero si Rizal, dati alaala lang si Rizal nababasa lang natin sa libro, pero ngayon mayroong sumamba na kay Rizal. Mga Rizalians, mga Rizalian people, walang duda. Kasi yan, ganun sila pinaglaruan ng syaitan. Ganun sila kinontrol, kumbaga, ng syaitan yung kanilang pag-iisip, mga kapatid. Dahil walang guidance sa kanila. Okay? Kaya ito yung nangyari sa mga sabaw. Maglagay tayo ng, kumbaga, na ribulto, sa kanila, alaala, doon sa kanilang yungib, no? Para sa ganun bilang alaala nila at ang Panginoon nilang higit na nakakaalam hinggil sa kanilang kalagayan. Ibig sabihin, tatatakan ang pinto ng kanilang yungib sa ibabaw nila at iwanan sila kung ano sila. At bilang panghuli, kalalladhina galabu ala amrihim na natakhidanna alaihim masjida. Yung isa ay, yung bang lagyan na ng pinto, harang yung pinto nila bilang pag-silbing alaala sa kanila. Pero yung pangalawang suggestion, sinabi naman nung mga pinakikinggan ng kanilang mga salita mula sa kanila, ibig sabihin mga prominenteng tao, o kaya yung mga influencer kung tawagin, may influencer sa kanila, kilala kung baka di basa-basa may katungkulan sa lipunan, gagawa tayo sa lugar na kinaroonan na nila ng masjid bilang sambahan. Look at that. Sa tawi-tawi nangyari yan. Doon si Sharif Makhdum. At pagkatapos, mayroon na ngayong masjid na doon mismo sa libing na Sharif Makhdum. Sino na taga-tawi-tawi rito? Wala. Wala. Wala taga-sambuanga rito? Ano yan? Malalaman yun mga kapatid, papunta ng tawi-tawi. Okay? So, ang mga nagsabi nito ay mga taong may kapangyarihan at impluwensya, ngunit sila ba ay mabubuting tao? Hindi. That's the question. No? Merong debate sa puntong ito dahil ang propeta ay nagsabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano na gumawa ng mga libingan sa kanilang mga propeta at sa mga matutuwid na tao bilang mga lugar ng pagsamba. Ibig sabihin, ipinagbabawalan tayo sa batas ng Sharia na gumawa ng masjid sa ibabaw ng libingan. Bawal yun. Na kung kaya, ipinagbabawal na ilibing ang mga nakalibing sa loob ng masjid. Ulitin ko bawal sa atin na maglagay ng masjid sa ibabaw ng libingan. Pangalawa, bawal din tayo maglibing ng mga ililibing sa loob ng masjid. Mamaya na. Okay? Alam ko yung tanong mo. Alam ko yung susunod na tanong mo. Okay. Then, alam na. Then, sabihin, pinahihintulutan tayo na kung saan ay magdasal sa loob ng libingan. Magdasal sa ibabaw ng libingan.
Ayun lang mga kapatid. Pero kapag may mga sabihin nating, walang problema. Kaya nga sabi ng mga ulama, kapag ang libingan, hindi pwedeng sa unahan. Halimbawa, kibla ito, doon ang tinatawag na sabihin nating mga libingan. Bagkos either dito, wings, o either sa likuran. Kaya makikita na ng Masjid Quba, hindi na sa unahan ng, which is yung kibla, direction ng kibla sa Masjid Nabawi. Okay. Tanong, alam ko na yung tanong, bakit sa libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, now, sa mga hindi alam ang kwento tungkol dito, maaring isipin niya na labas sa labag mismo sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang katotohanan ay taliwas sa kung ano ang iniisip nila. Kasi bakit? Nakalagay sa tinatawag na rules. Ako rin sa sunang Propeta sallam, kung saan namatay ang propeta ay doon din ililibing. Hindi pwedeng alisin at hindi pwedeng ilipat. Tandaan natin yan. Kung saan yung mga propeta sugo namatay, doon sa ilibing. Ang tanong, saan ba namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Hindi lang sabay, sa kwarto mismo ni Aisha radhiyallahu anha. Naku, namatay siya sa lap ni Aisha radhiyallahu anha. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo sa kwarto ni Aisha radhiyallahu anha. Ibig sabihin, yung libingan ngayon ni Propeta sallam, yun yung dating kwarto ni Aisha radhiyallahu anha. At ang Masjidin Nabawi noon ay hindi katulad ng Masjidin Nabawi ngayon. Makikita natin, gusto mong i-drawing ko? Okay. Halimbawa, pangit talaga, di talaga marunong mag-dito. Ano dyan? Halimbawa, ito yung ano, sabi natin, ito yung kwarto ni Aisha, radhiyallahu anha, o libingan ni Propeta Muhammad sallam, kaya magkakarugtong yan eh. Libingan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, libingan ni Umar bin Khattab, mayroong space dito. Okay, mayroong siya, sorry. Mayroong bahagyang space dito at mayroong ito kay Abu Bakar Siddiq at kay Umar bin Al-Khattab. Mayroong space dito na bahagya. Tanong, kanino ito? Secret. Ay. Okay, ito muna tayo. Sa panahon ng sa panahon ng Propeta sallam, ang masjid ay kapatid dito ang masjid. Yan. Malayo yan. Hindi siya konektado sa Masjid Nabawi, yung original mismo. Hindi siya konektado sa Masjid Nabawi. O either dito or ganyan, nakadikit lang siya. Okay? Para padir. May space yan kasi. Kaya nga ito, bro, naglalakad siya papunta ng Masjid Nabawi. Kapag lalabas siya sa masjid niya, lalabas sa kanyang bahay. Nakalagay yan sa hadith. Oh, maglalakad siya. Para makapasok doon sa tinatawag na sabihin natin ay masjid. So, ibig sabihin, may space yan kasi nung unang panahon, wala pang marmol. Di ba yung maliit na space para sa atin ngayon, dati malawak pa na space yan. Pupunta ngayon ng Sarawat, medyo madali lang. Pero sa unang panahon, mga kapatid, malayo yan. Pero pag ngayon, wala sunog na yung Sarawat. Okay. So yun. Originally, hindi konektado yung bahay ni Propeta doon sa masjid. Lumipas yung mga napakahabang panahon, nagkaroon ng mga extension. Bawat tinatawag na khalifa, bawat gobernur, bawat namamahala, mayroong contribution na ginagawa doon sa Masjid Nabawi. Nagpapaligsahan sila mga kapatid. Yung kaya mayroong mga expansion na ngayon eh. Kaliwat kayo ng expansion ng masjid. Ngayon, hanggang na ngayon, dito na ngayon. Dito sa likuran hanggang ngayon. Pero makikita mo sa expansion na yun, dito lang at wala dito. Ay, papapansin niyo yan? Masjid. Kung iisipin mo, hindi mo maalam ito, maaaring isipin mong konektado kasi nga yung bubong, yung tinatawag na halos isa lang. Pero there's a significance, mayroong harang yan, bilang indikasyon na yan ay hindi hiwalay. Kahit mayroon dyan nakalagay na pader, upang sa ganun, malaman na hindi konektado sa masjid yan. Kaya makikita mo, dyan yung mga, di ba, mayroon dyan kapag magbibisita ka? Okay. Pero expansion nagaganap pa hanggang yan. Hindi na kailangan, hindi na isaklaw ito. Yung expansion ng masjid, na bahagi ng masjid, dito lang yan. Pero ito ay hindi. Di ba yun yung, yung building? Yun, yung kuba na yan. And that's another story. Kung bakit yung green dome, ay bakit nandiyan mismo nakatapat sa ilalim yan, ay ang libingan ng Propeta sallam. Which is, ipinagbabawal sa Sharia. Bawal Sharian. Pero ito yung contribution ng mga Ottoman Empire. At ang kasunduan ng Ottoman Empire sa tinatawag na Saudi government, anuman ang mga replika o anuman yung naano nila dyan, na i-contribute nila mga sabihin natin kahit pa yung mga kahit pa yung mga kuta, kahit pa yung mga museum, ano pa man, bawal tibagin ng Saudi government, otherwise magkakaroon ng malaking gera. So ang Saudi government, hindi pwedeng para sa kapakanan ng lahat.
Kasi anong sabi ng ano? Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Yung pagkakaroon ng fitna ay mas matindi pa sa patayan. Okay? Na kung sasalungatin yung kasunduan na yun, pwede naman sirain yun eh. Kasi hindi naman utos ng propeta sila na magkaroon ng dome eh. Bagus pinagbabawal na yan. Okay? No. Kapag sinira ng kasunduan ng Saudi at saka yung ng Ottoman Empire ng Turkey, magkakaroon ng gira, kapatid. Magkakaroon ng, kumbaga ay, hindi lang maapektuhan yung mga citizen, kundi pati yung mga normal na tao, masisira. Kaya mas natin preserve na yan, kung may magkasalaman, yung mga nagano dyan, gumawa niyan. At hindi pwedeng madama yung lahat, magkasala dyan. Okay? So yun. Just to preserve, para pag-ingatan, yung tinatawag na sabihin natin, kasunduan, siyempre hindi magkaroon ng kaguluhan. Okay? So yun yung history doon. Ngayon, kapag hindi mo alam yan, ano mo yan? Daming tinatawag na girgir. Malinaw? So ibig sabihin dito, ito hindi bahagi originally ang libingan doon sa Masjid Nabawi. Walang kinalaman. Kaya hindi pwedeng maging batayan ito na pwede kang maglagay ng bangkay sa loob ng masjid o libingan sa loob ng masjid. Sorry. Libingan sa loob ng masjid. Okay? Pwede mong dasalan ang tinatawag na libingan. Okay? Malinaw? So, yan ang tinatawag na patunay. Bilang panghuli, mga kapatid. So, walang duda kung hindi alam kung mga mabuti mga tao ba ito hindi. So, ito babala laban sa kanilang ginawa. Tayo ay nagulat tungkol sa komandante ng tapat na si Umar bin Khattab na nang matagpuan niya ang libingan ni Daniel sa Iraq sa panahon ng kanyang pamumuno, nag-utos siya na ang balita tungkol sa libingan na ito ay dapat itago sa mga tao at ang inskripsyon na naglalaman ng pagbanggit ng mga labanan at iba pa na kanilang natagpuan doon ay dapat ding ilibing. Upang sa ganon, hindi magiging tinatawag na pintuan papunta sa pagsamba ng mga tao doon sa mga mabubuting mga tao, mga nakikipagdigma, upang sa ganun ay maiwasan ang tinatawag na shirk. Manino? So, alhamdulillah mga kapatid, dyan nagtatapos yung aya. Alhamdulillah, hopefully ay meron kayo natutunan. Meron ba? Wala. Alhamdulillah. Pwedeng ano? So, Allah walang bisawab, mag-fig na tayo. So, nakabihamdik, inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.